Alright, mega love shoutout. Mabsat, good evening. Yung lingkod, Master Paul TV. Nako mga kakabsat, yung Cayetano boy na si Vince Dizon, na bata-bataan lang ni Alan Peter dati. Mabsat, Diyos ko Lord, laglagan blues na. Ipinapatigil na ang illegal na reclamation projects ni Alan. Laglagan Blues. Pakinggan natin kay Sir Badcaster Mabsat. At syempre, shoutout po sa mga naiwan, no? 253 live viewers. Kanina 300 plus tayo. Baka naman like and subscribe po tayo mga kakabsat. Here we go. Pasok Sir Bad. I-double time natin to kasi medyo mahaba. Buenas tardes, damas y caballeros. Ipapatigil na Agoy! ni Cayetano Boy na si Public Works Secretary Vince Janet Dizon Temasio, itong ginagawang slope protection projects kuno dyan sa Taguig. Pero yung pala, ang ginagawa ay ang tunay na trabaho ay illegal reclamation work. Agoy! Na kung saan kino-convert nila ay yung mga 85 hectares na dapat sana tubig part ng Laguna Bay. Pero ngayon pinapuno na nila ng basura at lupa, kaya naibenta na nila ito sa mga negosyante, sa mga mayaman diyan sa, o siguro baka mga Chinese kwan pa ito, mga Chinese investor na may mga dami ka partners diyan sa Taguig. At ito ang nakita ni Senator Ping Lacson sa investigasyon niya diyan sa mga reclamation project sa Taguig. So kaya pinapatigil na niya ito kasi hindi lang dahil may nakita siyang katiwalian dito na kung saan ang mga contractor mismo ay sinasabi na humihingi sa kanila ni Alan Peter Cayetano ng 25 to 35% tongpats. Ay, grabe. Hindi, meron rin mga ghost projects dyan kung saan dahil iisa lang ang project ginagawa pero mga 2 beses o 3 beses pinupunduhan, nagpapalit-palit lang sila ng mga photos para mangolekta kasi kailangan ipakita mo ng prueba na tapos ka na first phase ba, second phase ba o third phase ba para makakolekta ka ng pera sa gobyerno. So ang ginagawa nila, naghihiram lang sila ng mga picture, o tapos na project 1, etong picture, tapos na project 2, etong picture, eto na project 3, itong picture, sa 4 na project, iisang picture ginagamit. So dyan, nakita ni Ping, katiwalian na naman yan. Doble-doble, no? So, pinapatigil na niya ito, lalo na itong mga reclamation projects na nakabuo na ng Taguig local government at sa tulong ng 6.7 billion na flood control funds ni Alan Peter Cayetano. Agoy. Nakabuo na sila ng 85 hectares of land using our money. Kasi pera natin yan. Pera natin, kino-convert. Kahit yan Laguna de Bay, kasi it is owned by the government. Bay rin natin yan. We, the Filipino people, own the Laguna Bay. Pero yun, natapyasan na ito ng 85 hectares na gayon, ginawa ng natayuan na ng mga business establishments ng mga bata ni Alan Peter Cayetano at ni Mayora Lani Cayetano na binenta itong mga lupa na ito, at nakakita si Ping Lacson ng 10 titulo. Ay, wow. na showing na nung isang araw wala. privately owned. 6 lang yun, 6. Sabi ni Alan, 10 na? ay government owned ito, kasama na yung amusement park na libre, ginawa para sa mga taga-Taguig. Pero yung pala, front lang pala yun, kasi ang tunay na pakay para talaga ay i-convert ng 85 hectares into valuable land property para maibenta nila ito. Oh, pakay. Yun lang. Shoutout ulit sa 300 plus live viewers. Like and subscribe tayo, Mabsat. So talagang maganda itong grand scheme ni Alan. Kaya ang mga project nito ay ginagawa under the supervision, kahit may mga private contractor ang kinuha dyan, pero ang implementing agency ay ang DPWH. Kaya humingi na si Ping Lacson ng tulong dito sa
Public Works Secretary na si Vince Dizon at sinabi naman ni Vince Dizon kay Ping Lacson, once nakuha nila yung mga na-establish nila at nakuha nila yung mga dokumento na meron nga talaga irregularidad sa paggawa ng illegal reclamation kasi wala rin nakakuha si Alan Peter Cayetano ng permit from the reclamation permit from the Philippine Reclamation Authority, PRA, na under the Office of the President. Wala rin siya nakuhang permit from the LLDA, Laguna Lake Development Authority, at even from the DNR, Department of Environment and Natural Resources. So kaya sabi ni Ping, dapat ipatigil na ito. Ito lang ang kwan dyan, ang hitch dyan. Ito lang ang stumbling block dyan. Itong si Public Works Secretary Vince Dizon ay matagal na itong bata ni Alan Peter Cayetano. Kwan ito. Kumbaga kay Alan Peter Cayetano na-discovery ang galing nito sa paggawa ng mga proyekto para sa gobyerno. Naging kwan siya, naging political consultant itong si Vince Dizon ni Alan Peter Cayetano from 2013 to 2016. 2013 to 2016. Kaya nung 2019, nung nakuha ni Alan Peter Cayetano itong 10 billion na budget para sa 2019 Southeast Asian Games, ginawa niya itong si Vince Dizon, head ng Clark Development Authority, at ito ang Clark Development Authority ang ginawa yung mga infrastructure project na naging controversial rin dahil hindi tinapos, substandard, overpriced, kasama na yung 50 million na kaldero. Kaya iniimbestigahan na ito ngayon ng National Bureau of Investigation at malapit na rin sila mag-file ng plunder and malversation of public funds cases laban kay Alan Peter Cayetano in relation to the Southeast Asian Games. So the relation between Vince Dizon and Alan Peter Cayetano goes way back to 2013 at nakatulong pa si Alan na gawin itong BCDA head, and later on during the Duterte administration na kuwan rin ito sa COVID contract tracing ata, siya rin ata ang parang overall in charge or sa COVID operation. Kaso lang, siyempre, nandito na siya ngayon sa Marcos administration, sinabi ni Vince Dizon, wala kaming magawa, wala kaming choice. Kung hindi, ipatigil yan. Illegal reclamation project. Kaya sa post ni Ping Lacson, sa website niya kahapon, sinabi niya na the Department of Public Works and Highways has guaranteed that it will issue a cease and desist orders. It will issue cease and desist orders to halt ongoing projects in Taguig City tied to illegal reclamation works there. Sabi ni Ping Lacson. Ang masakit dito kung mga kontraktor ay nakabigay na ng advance na tongpats sa sino man na may hawak dito sa budget dito sa pondo na ito, na kung si Alan ba or local government ba, so kawawa naman itong mga kontraktor kasi usually advance ang bigayan ng tongpats with the assurance na matatapos nila yung project at makolekta nila yung yung pera na binuhos nila. What if tinigil yung project at ititigil na nga, maglalabas na nga ng cease and desist order ang Public Works. So kawawa, buti naman sa inyo, karma itong mga kontraktor na ito. Kasama ng wala na, karma na talaga. At sinabi ni Ping Lacson na si Vince Dizon has given him a guarantee that the DPWH will immediately issue the cease and desist orders upon receiving the appropriate request from the Philippine Reclamation Authority. So hinihintay na lang nila yung baka this week malalabas na yan. Kasi galit na lang yung PRA kasi for several years now, simula pa yung speaker pa si Alan Peter Cayetano,
ini-ignore niya itong mga PRA or Philippine Reclamation Authority officials na pinapatigil sa kanya. Hindi nga niya pinapapasok ang mga ito sa project site. In fact, yung isang head ng PRA, Philippine Reclamation Authority, para makita niya yung project, pumunta siya doon sa amusement park na ginawa ng local government ng Taguig sa reclaimed area. At kunwari, dinala niya yung mga anak niya doon, nag-relax sila doon, pero nagdala siya ng drone para punan yung mga illegal work na ginagawa. So ganyan ka-powerful si Alan Peter Cayetano. At itong mga PRA official, pagdating na sa panahon na dinideliberate, ina-approvean, binabalangkas yung budget nila sa Senado, hinaharas ni Alan Peter Cayetano mga ito. Kumbaga parang sinasabi niya na wag nyo akong disturbuhin sa paggawa ko ng mga illegal reclamation project, otherwise hindi ko i-approve yung mga budget nyo, yung mga budget sa opisina nyo. So yun, binulgar rin ito noon ni Senator Ping Lacson. Kaya tali ang kamay, halos walang magawa itong mga opisyalis ng Philippine Reclamation Authority and also Laguna Lake Development Authority. Helpless sila kay Alan Peter Cayetano until now, na si Ping Lacson at ang NBI na at ombudsman na ang humahabol na kay Alan Peter Cayetano. Dito nahubaran talaga na hindi pala siya ganun ka-powerful. Siyempre powerful siya nung time ni Duterte. Pero ngayon, dahil nag-aaway-away na yung unitives sa coalition, so wala na siyang werpa. So sabi ni Ping Lacson sa social media site niya, Secretary Dizon guaranteed that once he receives. Oops! Again, shoutout sa 460 plus live viewers. Baka naman, like and subscribe tayo mga kakabsat. The Philippine Reclamation Authority's request to issue cease and desist orders, he will issue them immediately. Yan, sabi ni Ping Lacson. This will prevent the worsening of the situation where government money is wasted or on contractors who are doing the wrong thing. So ito pa, katiwalian rin ito. Ang nakalagay sa lista ng tingnan niyo talaga gaano kaabusado itong si Alan Cayetano. Nakalagay sa lista ng General Appropriations Act ng DPWH, slope protection, samantala wala namang bundok diyan sa Taguig, lalo na diyan sa area ng across from Taguig, yung across the C6 o South Luzon Expressway papunta sa South Luzon Expressway, yung laot diyan ay wala naman bundok diyan. Meron diyan tubig ng lake, pero ang pinalabas ni Alan Peter Cayetano is slope protection, samantala ang ginagawa binubuhusan ng basura at lupa para gawin commercial lots ang 85 hectares ng Laguna Bay na katapat ng Taguig City. Kaya sabi ni Ping, dapat ipatigil ito kasi wrong project ang ginagawa ng mga kontraktor. Sa papel, sa lista ng DPWH, is slope protection, pero ang ginagawa, illegal reclamation. Yun lang. At sabi ni Ping Lacson, nag-meeting sila ni Vince Dizon last Thursday at doon binigyan ng assurance ni Vince Dizon na ipapatigil nila itong mga DPWH projects na slope protection puno pero reclamation project pala. At sabi ni Ping Lacson, too late na kung gagalaw pa si Alan Peter Cayetano kasi 2 days na absent si Alan Peter Cayetano sa trial at saka sa Senate session. Obviously, gumagawa siya ng mga hagbang para pagtakpan itong katiwalian. Nililinis. Too late na itong ginagawa niya dahil hindi na siya pwede mag-apply ng permit dahil hindi naman talaga siya nag-apply ng permit simula. 2018 to 2019 ata nagsimula itong mga reclamation projects. At sabi niya ito, later on, hindi lang nila ipapatigil yung mga project dito, kundi babawiin. Ipaporfit nila ito. Dapat kunin na ito ng gobyerno.
subject na ito to forfeiture. Sabi ni Ping, under the law, you cannot cure that defect because the reclamation works that started without the needed permits are void ab initio or from the beginning. So from the beginning, kung illegal ang trabaho, illegal ang proyekto. So yan, kaya sabi ni Ping na parang addressing himself to Alan Peter Cayetano, wag ka na, gumawa pa naman ng anong bagay diyan dahil too late na, bistado ka na at hindi mo na maayos yung mga papeles diyan at kukunin na ng gobyerno yung mga lupain na yan. 85 hectares yan. Agoy. Yun. So, yan ang latest development dito sa issue. At sana this week maglalabas na ng PRA ng cease and desist order at i-implement na ito ng DPWH at soon dapat kunin na itong mga lupain na ito. So no wonder baka gumagawa na. Inaayos na ni Alan Peter Cayetano yung exit plan niya kasi sa dami ng kaso niya, tiyak makukulong talaga siya habang hinaharap niya itong mga kasong ito. So, hanggang dito muna tayo. Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Oy, thank you pala Polo Carpio. Salamat, Sir Bad. At ako po, Vince Tison, nilaglag na itong si Alan Peter, maabsat, no? Mukhang laglagan blues na talaga kasi talagang pinatigil na, no? Ang reclamation ng ginagawa niyan sa Taguig. Diyos ko Lord. O, ituloy natin. Shoutout sa 500 live viewers. Huwag kalimutang mag-like and subscribe. Ituloy natin. Nako po, maabsat, susunod na maaresto. Si Cayetano ulit. Nako po, pagkatapos kay Sara, kay Cayetano naman. Countdown tayo in 30 seconds. Here we go.